Alam mo, kapag pinag-uusapan natin yung mga medical diagnosis, laging may inaasahang pagiging tiyak, di ba? Parang inhenyeriya lang. Oo, yung tipong black and white talaga. Exactly. Kapag nabali ang braso mo, makikita mo sa x-ray yung malinaw na puting linya kung saan naputol yung buto. Ituturo lang iyon ng doktor, tapos sasabihin niya, ayan ang problema, gagamutin natin yan. Sobrang linaw, walang labis, walang kulang. Kasi binary yung sitwasyon eh. Oo o hindi, bale o hindi bale. At alam mo, ang sarap sa pakiramdam ng ganong kasiguraduhan. Gusto nating lahat na madaling ilagay sa mga tiyak na kahon ang mga problema natin. Pero kapag pumasok ka na sa mundo ng pamamahala, sa negosyo man, sa karera mo, o lalo na sa mga organisasyong may malalim na layunin tulad ng mga non-profit at mga simbahan, parang biglang nasira yung X-ray machine na iyon. Naku, totoong-totoo yan. Lumalabo bigla ang lahat. Diba? Tinitingnan mo yung kalendaryo mo, pati yung mga proyekto ng grupo mo, at napakalabo talaga. Ang nakikita mo lang ay pawis at pagod, pero hindi mo matukoy kung may nangyayari ba talagang maganda. At diyan nag-uumpisa yung isang napakabigat na pakiramdam. Kadalasan kasi, napagkakamalan nating ang matinding pagiging abala o yung pagiging busy ay katumbas ng tagumpay. Yung illusion of productivity? Right. Palibasa, kapag nakikita nating gumagalaw ang lahat at laging may ginagawa, akala natin ay umuusad yung misyon natin. Pero kadalasan, hindi ang dami ng activity ang sumusukat sa lalim ng epekto nito. Kaya sa paghimay natin sa usapang ito ngayon, ididirekta ko ang atensyon sa iyo na nakikinig. Alam kong laging uhaw ang isip mo sa mga bagong kaalaman at ayaw mong nakasayang ng oras. Kaya nga andito tayo para himayin ito. Ang gusto nating tutukan ngayon ay isang napakalaking pagkakahiba. Yung pagiging busy o palaging may ginagawa laban sa pagiging tapat at mabungas sa tunay mong misyon. At gagamitin nating gabay ang mga ideya mula sa isang napakagandang dokumento, ang Mapping the Mission Portfolio. Bale, ang layunin natin sa malalimang usapang ito ay mabigyan ka ng lente. Kung pakiramdam mo ay palagi kang pagod, naubos na ang enerhiya mo, at hindi mo na alam kung tama pa ba yung mga ginagawa mo, kailangan nating suriin yan. Kailangan nating makita kung yung mga inilalaanan mo ng oras ay nagbubunga pa ba talaga ng tunay na pagbabago o baka naman dala na lang ng nakasanayan. Exactly. Sige, himayin natin itong mabuti. Okay, let's unpack this. Napansin ko kasi sa mga tala na hindi naman tayo gumigising isang araw tapos magdedesisyong gusto kong magpakapagod sa mga walang kwentang bagay, di ba? Oo, walang taong gumagawa niya ng sadya. Madalas, nagsisimula ang lahat sa magagandang intensyon. Kaya lang, dahan-dahan tayong napupunta sa sitwasyong overcommitted. Paano ba nangyayari ito? Kasi naisip ko parang pagmamana ito ng lumang mga muebles mula sa pamilya. Oh, I like that analogy. Paano yon? Yung tipong ang ilan sa mga namana mong silya ay maganda at kapaki-pakinabang pa sa bahay mo. Pero ang ilan ay napakabigat, lumana, at inilalagay mo na lang sa sala dahil nahihiya kang itapon kasi nga bigay ng lola mo. Oh, yung ayaw mong makasakit ng damdamin. Tapos, bago mo mamalayan, wala ka nang madaanan sa sarili mong bahay dahil sa dami ng nakaharang. Isang napakaangkop na paglalarawan iyan. Ang tawag ng mga eksperto dyan, at ito yung sentro ng binabasa nating source, ay mission drift o yung unti-unting pagkaligaw mula sa orihinal na misyon. Mission drift? Oo. At alam mo, yung nakakabilib na bahagi rito, hindi ito nagmumula sa isang malaking iskandalo o rebelyon. Ang mission drift ay nag-ugat sa ating hindi masaring pagpapatuloy ng mga magagandang bagay. Wait, teka. Magagandang bagay? Ibig mo sabihin yung mismong mga ginagawa natin para makatulong, yon yung nagpapaligaw sa atin? Oo, kasi hindi lahat ng magandang bagay ay kayanan pang gawin ngayon. Isipin mo na lang ang isang grupo sa komunidad o simbahan na may feeding program or namimigay ng relief goods kada linggo.
20 taon na nilang ginagawa ito. Grabe, 2 dekada? Nagsimula ito dahil noong dekada 90 may matinding tagutom sa lugar nila. Buhay na buhay ang programa noon. Pero paglipas ng 2 dekada, nagbago na yung ekonomiya ng komunidad. May mga Jollibee na doon na yun, kumbaga. Oo, tapos meron ng mga pasilidad ang gobyerno na mas mabilis at mas malaki ang pondong nagbibigay ng tulong doon. Umunti na rin yung mga volunteers ng grupo ninyo at yung pondo ay halos said na. Pero nakikita ko na yung mangyayari dyan. Kapag may nagmungkahing itigil na ang programa, naku, magwawala yung mga matagal ng miyembro. Sigurado iyan. Sasabihin nila, 20 taon na nating ginagawa yan. Pamana yan ng mga naunang leader natin. Ipaglalaban nila ito dahil sa nostalgia at dahil sa emosyonal na halaga nito sa kanila kahit na wala nang halos pumupunta para kumain. At iyan mismo ang patibong. Ang mission drift ay nagtatago sa likod ng mga gawaing may kasaysayan at may sentimental value. Ang problema kasi, kapag tinatrato natin ang bawat magandang pagkakataon bilang isang panghabang buhay na obligasyon. Nahati tayo? Tama. Ang ating oras, pondo at enerhiya ay nahati sa napakaraming direksyon. Ang resulta, nawawalan tayo ng kapasidad para doon sa mga pinakamahalagang bagay na dapat sana ay siyang buong-buong tinututukan natin sa kasalukuyan. Na kompromiso ang hinaharap dahil ayaw nating saktan ang nakaraan. Napakabigat pakinggan yan pero napakatotoo. Kung marami pala tayong lumang muebles na nakaharang na lang, paano natin ayusin yung sala natin nang hindi tayo natatabunan ng guilt o matinding pagkakakonsensya? Kailangan natin ng sistema. Paano natin obyektibong malalaman kung ano ang mananatili at kung ano ang itatapon? Dito na inihain ng ating dokumento ang konsepto ng pagbuo ng isang mission portfolio. Okay, mission portfolio. Sa halip na tingnan ang mga ginagawa mo bilang isang mahabang listahan ng mga banal na tungkulin, kailangan mo itong ituring bilang isang portfolio na maingat na pinamamahalaan. Hinahati nito ang lahat ng ginagawa natin sa 4 na malilinaw na kategorya. Bago natin pag-usapan yung 4 na kategorya, tatanungin na kita. Para sa ating tagapakinig, hindi ba parang napaka-corporate naman yata ng salitang portfolio? Napapaisip ka rin, di ba? Oo parang nasa stock market tayo. Kapag ginamit natin ito sa mga gawaing may kinalaman sa pagtulong sa kapwa, sa misyon, o sa mga espiritual na bagay, hindi ba nagiging sobrang lamig o nagmumukhang negosyo lang ang lahat? Parang nawawala yung pagiging sagrado? Isang napakagandang pagtutol iyan. Pero if we connect this to the bigger picture, mauunawaan nating ang portfolio mindset ay hindi tungkol sa paggawa ng pera. Para saan? Ito ay tungkol sa stewardship o tapat na pamamahala. Alalaanin natin yung parabola ng mga talento sa Biblia. Ang isang pinuno ay nag-iwan ng kayamanan sa kanyang mga tauhan bago siya umalis. Oo. Yung binigyan ng iba't ibang bilang ng talento. Tama. Hindi niya sinabing itago ninyo ito at maging abala kayo sa pagbabantay. Ang inaasahan niya ay gagamitin nila yung kanilang talino para mapalago kung ano ang ipinag-atiwala sa kanila. Ang pamamahala sa isang portfolio ay ganito rin. So yung puhunan natin, hindi lang pera. Exactly. Bawat proyektong ginagawa ninyo ay kumukonsumo ng inyong talento, ng inyong oras, emosyon at relasyon. Kung patuloy mong popondohan ng isang proyektong hindi na nagbubunga, ikaw ay nagiging masamang katiwala ng mga limitadong biyayang ibinigay sa liyo. Gets ko na. Kaya pala kailangan natin itong ikategorya para makita kung saan talaga napupunta yung ating puhunan na oras at lakas. Oo, para may linaw. Sige, kung hahatidin natin ang ating mga commitment, gamit ang modelong ito, paano natin uumpisahan? Ang pinakaunang kategorya at siyang dapat pinakamabigat ay ang core o sentral na misyon. Okay, core. Ito ang mismong pagkakakilanlan ng iyong organisasyon o ng buhay mo. Halimbawa, para sa isang paaralan, ito ay ang pagtuturo sa mga estudyante. Para sa isang simbahan, maaring ito ay ang paghubog sa espiritualidad ng mga tao. Kumbaga, ito yung puso. Ito yung makinang nagpapatakbo sa lahat. Kung hihina ang core, guguho ang buong istruktura. Kaya kung iisipin ko, hindi naman pwedeng puro makina lang, di ba? Kailangan din ng suporta para umandar yan. Ibig sabihin, yung pangalawang kategorya na tinatawag sa dokumento na supportive o mga sumusuportang gawain,
Ito yung scaffolding o balangkas. Ganitong-ganito ang konsepto. Ang mga supportive na gawain ay hindi mismong dahilan kung bakit kayo nag-exist, pero pinapatibay nila yung inyong core. Magbigay ka nga ng halimbawa nito. Halimbawa, yung pagtitrain ng mga volunteers, ang pag-aayos ng accounting, o ang paggawa ng mga marketing materials. Walang pumupunta sa isang organisasyon para lang tingnan ang ganda ng accounting system nila, di ba? Oo nga naman, ang weird naman nun. Pero kung walang accounting system, guguho ang mga programa nila dahil sa kawalan ng pondo. Ang suportang ito ay nagtitiyak na ang mga sentral na gawain ay mananatiling malakas. Naintindihan ko na. Pero teka, paano kung gusto nating sumubok ng bago? Alam naman natin na nagbabago ang mundo. Hindi tayo pwedeng makulong lang sa kung ano ang ginagawa natin ngayon. Nagbubukas iyan ng isang napakahalagang tanong at iyan ang sinasagot ng pangatlong kategorya, ang experimental o pang-eksperimento. So dito papasok yung mga bagong ideas. Oo, mga bagong inobasyon na sinusubukan pa lamang. Pero ang critical na katangian ng kategoryang ito ay mayroong itong limitadong oras ng ebalwasyon. May deadline kumbaga. Tama. Binibigyan mo ang sarili mo ng espasyo para magkamali nang hindi itinataya ang buong kinabukasan ng organisasyon. Kung maganda ang epekto, baka pwedeng itong maging core balang araw. Kung pumaypak, madali itong isara. At kapag sinabi mong isara, dyan na tayo papasok sa ika-4 at pinakamahirap na kategorya, ang discontinuable o mga gawaing maaari ng itigil. Ito na yung kinatatakutan ng marami. Ito na yung mga luma nating muebles na pinag-uusapan natin kanina. Oo, ito ang mga gawaing marahil ay naging core or supportive nung nakaraan, pero ngayon hindi na sila akma. Nawala na ang tunay nilang layunin. Ang sakit niya na. At dito talaga nasusubok ang tapang ng isang leader o individual dahil ang paglalagay ng isang proyekto sa discontinuable na listahan ay napakasakit. Here's where it gets really interesting. Kasi, kung titingnan ko sa isang papel, napakadaling magsulat ng pangalan ng proyekto, tapos lagyan ng X. Pero sa totoong buhay, bakit parang binubunutan tayo ng ngipin kapag kailangan na nating itigil ang isang nakasanayang gawain? Dahil sa attachment natin. Parang ganito yan eh. Isipin mong may smartphone ka. Naka-open yung 20 apps sa background. May laro, may maps, may social media. Umiinit yung telepono mo at mabilis madrain yung battery kahit nakapatong lang ito sa lamesa at wala kang ginagawa. Pamilyar na pakiramdam yan. Alam mo na kailangang i-close yung mga apps para bumilis ang phone mo. Ang pag-close ba ng apps ay pagkasira sa phone? Hindi. Ito ang mismong magliligtas sa phone para magamit mo sa importanteng tawag. Pero pagdating sa mga proyekto natin, ayaw nating isara yung mga apps na ito. Napakagandang analohiya ng umiinit na telepono dahil ganyan na ganyan ang nararamdaman ng maraming taong nakakaranas ng burnout. Umiinit sila, nauubos dahil sa dami ng bukas na pahina sa buhay nila. Kasi nga, sobrang daming naka-open na tabs. Ayon sa ating source, ang dahilan kung bakit nahihirapan tayong magpalaya ay dahil ipinagkakamali natin yung ating emotional na attachment bilang batayan ng tagumpay. Madalas nating isipin na dahil mahal natin ang isang gawain, may silbi pa rin ito. Pero iginigiit ng dokumento ang pagkakaiba ng pagiging catalytic at pagiging symbolic. Paano ba nagkakaibang dalawang yan sa practical na sitwasyon? Parang parehong magandang pakinggan eh. Ang isang gawaing catalytics ay isang puwersa na nagdudulot ng tunay, aktwal na pagbabago sa kasalukuyan. Nagbubukas ito ng mga bagong pagkakataon at nagpapabilis ng pag-unlad ng inyong misyon. Nakakausad kumbaga. Oo, sa kabilang banda, ang gawaing simbolik ay naging isa na lamang bantayog o monumento ng nakaraan. Sinasalamin nito kung sino kayo noon, ipinapakita nito ang mga pinapahalagahan ninyo, pero wala na itong kakayahang lumikha ng bagong momentum. Yung tipong pang-museum na lang. Oo, nauubos ang malaking bahagi ng pondo at lakas ng mga volunteers para lang panatilihing nakatayo ang isang simbolo na wala ng tunay na silbi. Naisip ko lang, baka ang dahilan kaya ayaw nating bitawan yung mga symbolic na bagay ay dahil pakiramdam natin
Kapag pinatay natin yung programa, pinaparusahan natin yung mga taong naghirap doon. Kaya eksaktong ginamit ng may akda ang isang napakalalim na konsepto mula sa John 15 sa Biblia. Inilalarawan dito ang Diyos bilang isang hardinero na nagtatabas o nagpuprune ng mga sanga. Okay, pruning. Pansinin mong mabuti yung lohika ng halamang ubas. Hindi lang pinuputol ng hardinero ang mga patay na sanga, pinupungusan din niya ang mga sanga na nagbubunga na. Wait, teka. Bakit niya tatabasin ang sangang nagbubunga? Parang kontra naman yata yan sa common sense. Kung gumagawa na ng prutas yung sanga, bakit mo pa sasaktan? Dahil kung hahayaan mong lumago ng lumago ang lahat ng sangang nagbubunga, magiging sobrang dami ng bungang iyon pero maliliit at maasim. Kasi nag-agawawan. Kalidad na ubas, kailangang putulin ng hardinero ang ibang mga magagandang sanga upang maipon ang lahat ng sustansya at enerhiya roon sa mga pinakamahalagang bahagi. Wow! Ang pagtatabas ay hindi parusa. Ito ay isang estratehiya ng paghahanda para sa mas masaganang ani. Grabe yung hindi parusa, kundi estratehiya. Kaya pala kailangan nating isara ang mga symbolic na proyekto, hindi dahil masama sila, kundi dahil inaagaw nila yung limitadong enerhiya natin na dapat sanang napupunta sa mga catalytic na gawain. You got it! Pero para makapagtabas ka, kailangan mong humarap sa mga tao at sabihin yung salitang kinatakutan nating lahat. Yung mag-say, hindi. At iyan ang tinatawag sa dokumento na The Discipline of Saying No o ang banal na disiplina ng pagsasabi ng hindi. Para sa mga taong sanay maglingkod at likas na matulungin, ang pagtanggi ay parang isang kasalanan. Kasi nga, pakilandam nila, binigo nila yung kapwa nila. Totoo, pero itinuturo sa atin na ang pagtanggi sa isang mabuting bagay ay madalas na siyang kaisa-isang paraan upang maprotektahan natin ang pinakamahalagang bagay. We say no to protect the yes. Kailangan nating tanggapin ang isang napakasimpleng katotohanan. Hindi lahat ng oportunidad o pagkakataong makatulong ay isang personal na tungkulin na ibinigay sa'yo. Ouch. Alam mo, madaling sabihin yan pero napakahirap gawin sa oras na may umiiyak na sa harap mo at humihingi ng tulong. Paano mo babaliwalain iyon nang hindi ka nagmumukhang walang awa? Paano natin ibabalansi yung kapasidad natin at yung napakalaking pangangailangan ng iba? Kailangan mong tandaan na ang awa na walang kakayahang sumuporta ay nakakasira pareho sa iyo at sa taong tinutulungan mo. Compassion without capacity. Exactly. Iyan ang direktang daan patungo sa burnout. Kung tatanggapin mo ang lahat ng problema ng komunidad kahit wala ka ng oras at lakas, magbibigay ka lang ng kalahating lutong solusyon na sa huli ay mas makakabigo sa kanila. Makes sense. Ang ating limitasyon bilang mga tao ay hindi sumpa. Ito ay isang regalo. Ipinapaalala nito sa atin na tayo ay hindi ang tagapagligtas ng buong mundo. Bahagi lamang tayo ng isang mas malaking kilusan. Tingnan natin yung ginawa ni Jesus sa Biblia. Ano yun? May mga pagkakataong napakaraming may sakit na naghihintay na mapagaling, ngunit pinili niyang lumayo at pumunta sa tahimik na bundok para manalangin at magpahinga. Kung si Jesus mismo ay umayaw sa mga dikta ng pangangailangan ng nakarami para protektahan ang kanyang layunin, sino tayo para isiping dapat nating saluhin ang lahat? May isa pa akong paboritong halimbawa dyan na binanggit sa tala, yung kwento ni Nehemias. Habang pinapamunuan niya ang pagtatayo ng malaking pader ng Jerusalem para protektahan ang kanyang mga tao, panay ang tawag ng mga kalaban niya mula sa ibaba. Inaalok siyang bumaba para mag-meeting at mag-usap. Oo, para gambalain siya. Ang daming pilit na gumagambala sa kanya, pero ang naging sagot niya ay napakalinaw at napakatapang. Sinabi niya, "Gumagawa ako ng dakilang gawain at hindi ako maaring bumaba. I am doing a great work and I cannot come down." Napakalakas na pamantayan yan. Kapag alam mo yung halaga ng core mission mo, mas madaling tanggihan ang mga abalang pilit na humihila sa'yo pababa. So what does this all mean pagdating sa aksyon? Ngayong naunawaan na natin ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagtatabas at ang pagsasabi ng hindi, paano natin ito isasagawa sa totoong buhay? Kailangan may proseso. Kasi hindi naman pwedeng papasok na lang tayo sa opisina bukas tapos biglang magsisigaw ng hitigil na natin lahat ng ito. 'Di ba? Paano tayo magkakaroon ng malinaw na audit na hindi nagmumukhang palpakan nakaraan? Inihahain ng ating dokumento ang 4 na sukatan upang maging
objektibo at patas ang proseso ng audit. Una sa lahat, kailangan nating sukatin ang alignment o pagkakatugma. Ang tinatanong dito ay, tugma pa ba ang programang ito sa kasulukuyang direksyon natin? Okay, alignment. Pangalawa ay ang impact o epekto. At ito ang madalas nating maipagkamali dahil iniisip natin na kung maraming tao ang pumunta sa isang event natin, malaki na ang impact natin. Yung binarangay. Oo, pero ang tunay na impact ay sinusukat kung paano nabago ang buhay ng mga taong nakilahok, hindi lang kung napuno ba ang mga silya natin. Totoo yan. Minsan nakakalito yung dami ng dumalo laban sa lalim ng epekto. Tapos yung pangatlo, ito yung paborito ko sa listahan, yung tinatawag na cost efficiency. At linawin natin, kapag sinabing cost o gastos dito, hindi lang numero sa bank account ang pinag-uusapan. Tama ba? Tumpak. Kadalasan, iniisip ng mga leader, wala namang bayad tong programa na to kasi puro volunteers ang gumagawa kaya okay lang ituloy. Kasi libre. Pero ang tunay na gastos ay sumasaklaw sa oras at lalo na sa emosyonal na enerhiya. Kung zero budget na ang isang proyekto pero ubos na at may mga eye bags na yung 3 pinakamagagaling mong leader dahil sa stress sa pag-oorganisa nito, napakamahal pa rin ng proyektong yon para sa organisasyon mo. Grabe, ang mahal nga nun in terms of human capital. At huli, ang sustainability o kakayahang panatilihin. Kaya ba nating gawin ito ng mahabang panahon nang hindi tayo nasisira physically at mentally? Kapag nadaanan na natin yung 4 na tanong na iyan, malalaman mo na kung ano ang idadagdag at ano ang ibabawas. Ayon sa source natin, kailangan balanse ang pagpili. Pipili ka ng isang lugar na palalaimin at pagbubuhusan ng pansin, at isang lugar na puputulin o i-discontinue. Hindi pwedeng puro putol lang. At lalong hindi pwedeng puro dagdag. Pero may isang napaka-critical na hakbang pagkatapos ng desisyon. Sabi sa dokumento, bawat malaking pagbabago ay kailangang may nakasulat na 1-paragraph rational o paliwanag na nasa isang maikling talata. Bakit kailangan pang maging formal na isulat? Hindi ba pwedeng ipaliwanag na lang sa meeting? Ginagawa yan upang maprotektahan ang desisyon mula sa unti-unting pagkalimot at mga chismis. Isipin mo, kung hindi nakasulat ang dahilan ng pagpapasara ng isang proyekto, pagkalipas ng 3 taon, may magtatanong, bakit nga ba natin itinugil ang proyektong yon? At may sasagot, kasi may galit yung bagong liderato sa mga naunang miyembro? Nagka-issue pa. Nakita mo na? Ang kakulangan sa nakasulat na dahilan ay nagiging metsa ng suspetsa. Kapag nakasulat ito sa isang talata na bumabatay sa alignment, impact, cost at sustainability, nagiging malinaw na ang desisyon ay walang personalan at nakaugat lang sa tunay na misyon. Ang ganda niyan. Pinoprotektahan mo yung organizational memory. At syempre, sa mismong araw ng pagpapahayag ng pagbabago, iginigiit ng ating source na dapat itong gawin ng may matinding pasasalamat o tenderness. Oo, tenderness. Hindi tayo magsasabing tinanggal namin ito kasi wala namang kwenta ang ginagawa ninyo. Sa halip, kikilalanin natin ang mga tagumpay nito noon, ipagmamalaki natin kung paano ito nakatulong sa nakaraan habang malinaw nating sinasabi na natapas na ang panahon para doon. Ganap na tama. Ang kakayahang magpasalamat sa nakaraan habang matapang at maingat na naglalakad patungo sa mas mabungang hinaharap ay ang pinakamataas na marka ng isang malusog, matanda at tapat na organisasyon. Hindi ka na lang nagpapakapagod, nagiging estratehiko ka na sa iyong mga ginagawa. Kung ganon, inaanyayahan ko ikaw na nakikinig at nagsusuri kasama namin ngayon, subukan mong buksan ang iyong kalendaryo o ang listahan ng mga ginagawa ng grupo mo pagkatapos ng usapan nating ito. Isang matapang na hakbang yan. Sa lahat ng mga responsibilidad na pumupuno sa iyong linggo, alin sa mga ito ang tunay na nagpapabilis sa iyong misyon at nagdudulot ng aktwal na pagbabago? At alin doon ang mga nakasanayan na lamang, mga symbolic na gawain na walang ibang ginagawa kundi sipsipin ang iyong oras, pundo at emosyonal na enerhiya? Huwag kang matakot na suriin ang iyong sarili. Dahil kung hindi mo tatanungin at susuriin ang sarili mo paminsan-minsan, malaki ang posibilidad na maging biktima ka na rin ng mission drift nang hindi mo namamalayan.
Bilang pagtatapos, gusto kong mag-iwan sa iyo ng isang malalim na kaisipang maaari mong pagnilayan. Napag-usapan natin kung gaano kahirap at kasakit ang magpalaya ng isang proyektong naging bahagi na ng inyong pagkakakilanan. Pero isipin mo ito, Ano yun? paano kung ang pinakadakila at pinakamatapang na gawa ng pananampalataya na magagawa mo bilang isang leader ngayon ay hindi ang pagsisimula ng panibagong programa? Paano kung ang kailangan mong gawin ay ang may pagmamahal na pagtatapos sa isang lumang tradisyon upang ang susunod na henerasyon ay hindi na kailangang mabaon sa bigat ng pag-aalaga sa iyong kasaysayon at magkaroon sila ng malinis na espasyo para buuin ang kanilang sariling kinabukasan? Hanggang sa muli nating paghimay sa mga mahalagang ideya, panatilihin mong malinaw ang iyong focus at maging matapang sa iyong mga desisyon.